Mga kapuso, 14 na dati at kasalukuyang mga pulis ang sinampahan na reklamong administratibo ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Sila po ay pagpapaliwanagin ng National Police Commission o NAPOLCOM para nga dito sa mga reklamong isinampalaban sa kanila at target na tapusin ito sa loob ng 2 buwan. May unang balita si Emil Sumangil. Nagsadya sa tanggapan ng NAPOLCOM ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Nagsampa siya ng reklamong administratibo laban sa 14 na aktibo at dating pulis na itinuturo niyang may kinalaman umano sa pagkawala ng mahigit 100 sabungero. Kabilang sa mga inireklamo ang retiradong hepe ng National Capital Region Police Office na si Police Major General Jonel Estomo. Si General Estomo, siya ay membro ng ALPA. Pag sinabing ALPA, kasama siya sa hatian na tag 70 milyon. Isa yan na nag-udyok kay Mr. Atong-ang na, boss, patayin mo na si Dondon Patidongan para matapos na yung problema mo na yan. Sinampakan din ng reklamo ang mga aktibong opisyal na sina Police Colonel Jacinto Malinaw Jr., Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa at Police Major Mark Philip Almedilla. Gayun din ang non-commissioned officers na sina Police Chief Master Sergeant Arturo de la Cruz Jr., Police Senior Master Sergeant Joey Encarnacion, Police Senior Master Sergeant Mark Anthony Manrique, Police Senior Master Sergeant Anderson Abari, Police Staff Sergeant Alfredo Andes, Police Staff Sergeant Edmond Muñoz, Police Corporal Angel Martin. Dawit din ang 3 pulis na na-dismiss na raw sa serbisyo na sina Police Lieutenant Henry Sasaluya, Police Master Sergeant Michael Claveria at Police Corporal Farvi de la Cruz. Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sabungero galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa Taalik. Marami yan sila actually. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilala ko naman yan sila sa mukha. Dahil yung binigay sa akin, medyo kulang to. I-evaluate din namin muna yung mga kwentong nilalahad mo sa iyong affidavit. Hindi porket sinabi mo na sa affidavit, kami maniniwala kaagad. Bibigyan natin ng due process ang lahat ng mga pinangalanan ni alias Totoy. Papadala natin sila ng summons o kaya ng order upang sila ay sumagot din. Sa gitna ng press con, naging emosyonal si Patidongan nang matanong kung may nagtutulak ba sa kanyang maimpluwensyang mga tao para gawin ito. Kahit sinong tao, pag ang pinag-usapan dito, pamilya, wala akong katatakutan sa kanila. Kung alam bulag na buong pamilya ko, papatay niya. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga inireklamong pulis at ng negosyanteng si Atong-ang. Kasamang naghain ng reklamo ang mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. Sana ma-review nyo yung mga files nitong mga kapulisan. Kasi hindi kami naniniwala na 20 lang to, 15, 30. Marami to. Target ng NAPOLCOM na tapusin ang investigasyon sa loob ng 2 buwan at makapagpalabas na sila ng desisyon kung anong kaso ang nararapat isampa laban sa mga akusado. Most likely na kaso grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Ang penalties noon, ang pinakamababa ay suspension, ang gitnang penalty ay demotion, ang pinakamabigat na penalty doon ay dismissal from the service. Sa mga nangyayari ho ngayon, pakatandaan po ninyo na meron po kayong maasahang hustisya sa National Police Commission. Bago ang paghahain ng reklamo laban sa mga isinasangkot na pulis, nagkaroon ng pagtitipon ng mga kaanak ng nawawalang sabungero. Bumuo sila ng grupo para mapag-isa ang mga hakbang para makamit ang hustisya na nila'y ilang taong naging mailap. Ito na ang regalo sa akin, yung makita na ang aking anak. Sana magkaroon na talaga ng hustisya. Masakit sa isang magulang ang ganitong ginagawa ng mga taong mga may pera. Binibili ang tao. Kailangan nating siguraduhin, kaya po nandito yung Justice for the Missing Sabungeros Network para siguraduhin walang whitewash, walang sacred cows, at lahat ng dapat managot ay managot. Ito ang unang balita. Emil Sumangil para sa GMA Integrated News.
At mga kapuso, kaugnay pa rin po sa mga dati at kasalukuyang pulis na isinasangkot sa pagkawala ng mga missing sabongero, makakapanayan po natin sa punto pong ito ang Vice Chairperson at Executive Officer ng NAPOLCOM na si Attorney Rafael Calinisan. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Calinisan. Si Maris po ito, live po tayo sa unang balita. Good morning, Maris, at good morning sa inyong lahat dyan. Una sa lahat, Attorney, batay po dun sa mga record na nakuha nyo na, no, na maaari nyo maisiwalat sa amin, ano po ba yung impormasyon na nakuha nyo tungkol dito sa 14 na pulis na isinasangkot nga dun sa pagkawala ng mga sabongero mula kay Dondon Patidongan? Gaano kalalim yung kanilang pagkakasangkot dito sa kasong ito? Siguro magsimula muna tayo dun sa pinaka-basic. It appears dun sa pinasa na complaint affidavit ni alias Totoy, parang di naman 14, parang 18 yung pangalan na nandito sa aking mesa. So halo-halo yun. It Alright. appears that there are 18 names, some of which are in the active service, some of which are dismissed. So ngayon, talagang hinihimay natin. Pero it appears parang 13 yung active. Parang 5 yung dismissed doon sa listahan na ibinigay ni alias Totoy. So we can start from there. Doon sa tanong mo na ano yung lalim ng ebidensyang nandito, patawad Maris kasi bukod doon sa tayo investigador, mula nung nag-file ngayon si alias Totoy, tayo na rin ay huwes. So we are wearing 2 different hats here at the National Police Commission. One as an investigator, and second, yung pong isa sa mga magdi-decide nitong kasong ito. Alright, we understand. Pero attorney, dun sa sinasabi po ninyo na 13 mga pulis at mukhang 5, no, yung wala na sa aktibong serbisyo. Ano po yung nakita ninyong record nila? Meron na po ba silang mga masamang record or mga kinasangkutang kaso in the past? Ay nga, as far as the 5 others, they were previously dismissed. Yon, that I can say. Doon sa 13, ngayon ay aming sinusuri ito. Patawad, I could not give you more details on that. Meron na bang lumapit sa inyo para magpaliwanag? Inaantay ko nga eh. Sabi ni Totoy kahapon, very, very clearly, sabi niya, inaasahan din niya na yung ibang mga pulis doon na nasampahan dahil sama-sama na daw sila, maaari daw silang sumuporta sa kanyang mga nilahad. So kung ganoon nga ang mangyayari, very thankful ang National Police Commission dahil sila ay magiging susi sa investigasyon na nangyayari at sa kasong kasalukuyang nakafile ngayon sa NAPOLCOM. So lahat ng tao na may impormasyon, welcome po na magpasa, including those na napapasama ngayon sa kaso. Sa puntong ito, masasabi po ba natin na credible witness talaga itong si Julie Dondon Patidongan alias Totoy? Yun din ang isa pang mga katanungan na napakahirap sagutin, Maris. Kasi part yun ng aming evaluation. Yung kanyang testimonya, yung kanyang pagkatao, yung bigat ng kanyang sinasaad, yun ay kasama sa tinitimbang ng NAPOLCOM. So kung kasagutin ko ng diretsahang sagot yan, baka lumabas kung ano ang aking nasa isip at I don't want to prejudge the case. Kailangan natin munang silipin yung munang sagot ng mga respondent. So we are sending orders slash summons to all of these respondents na sana sagutin nila yung kasong ipinail ni alias Totoy dito sa NAPOLCOM. Bukod po kay Patidongan, meron pang nagpapahayag o nagbibigay ng mga feelers na isang potensyal na witness. Ito po ba ay magtutuloy sa pagbibigay ng testimonya? At bukod po doon, yung tungkol doon sa mga iba pang mga pulis na sinasabi ni Patidongan na marami pa raw ibang pulis bukod doon sa 18 na sinasabi ninyo, paano nyo matutukoy kung sino-sino ang mga ito? Una, gaya na sinabi ko kanina, aside from the case which is already filed here, tuloy-tuloy pa rin naman ang investigasyon natin. So kung sabi ko nga, kung meron pang ibang pulis na gustong lumapit dito, edi so be it, di ba? Kung yung nagpaparamdam sa atin dati, gusto pa rin niyang ituloy, sana wag na yung kwentong barbero, papilan niya para black and white tayong nag-uusap. Kasi we're talking about lives of many people here, allegedly 100 yung namatay. We're talking about the careers of policemen here.
this is no small thing. So kailangan talaga malupit yung ebidensya, kailangan nakapapel, at kailangan balansyado nating sisilipin ito. Sa takbo na investigasyon ninyo, kaya nyo yung sinasabi nyong target na 2 buwan matatapos nyo ito? Let's put it this way, Maris. Nung sumampa tayo dito, medyo may kabagalan ang mga kaso dito sa National Police Commission. Dati, nung pagsampa natin 2 months ago bilang hepe ng NAPOLCOM, 2 yung order natin. Yung una, 0 backlog by December 2025. Yung libo-libong kaso dito, i-zero natin by December. Yung pangalawa, for new cases, dapat matapos siya Alright. in 60 days. So ngayon, tataon, napakaswerte naman namin. Ang unang-unang kasong masasample ng 60 days namin itong kaso ng mga sabongero. So di namin naatrasan ito. Mahirap man yung kasong ito, delikado man yung kasong ito. We will observe due process pero papaspasan natin ng hustisya. Masyado nang matagal yung 4 na taon na nag-aantay yung taong bayan dito. And on trial din ang institutions, particular ang National Police Commission. So we will make good on that promise. Susubukan ho namin talaga sa ubos na aming makakaya ang 60 days na pinangako namin. Good luck and all the best, Attorney Rafael Calinisan, ang Vice Chairperson po at Executive Officer ng NAPOLCOM.